Hello guys, so today is May 15, 2023. So again guys, kung haba man itong ating video, sana tapusin lang po natin ha, para makuha po ninyo yung message at saka lahat ng information na gusto po namin i-share sa inyo. Sisikapin po natin na magiging maiksi lang po ito. So umpisa na po natin. So our topic for today is about SIM card, the relationship of SIM card registration and the COVID-19 vaccine and its biblical implication. Okay? So remember nyo guys doon sa previous video natin about COVID vaccine at saka COVID virus. So nandoon yung World Economic Forum, ano? So ang nalaman natin doon, yung ginagawa ng World Economic Forum is nag-iimpluwensya ng idea sa mga multinational companies, no? Ang iba dyan, included na dyan ang mga governments, no? Governments sa buong mundo kasi economic ito eh. So gustong malaman ng government kung ano yung economic trend or movement na gagawin ng private entities, no, mga multinational companies. So with that, alam natin na naga-influence ng idea ang World Economic Forum, no. So ang influencing idea nila ngayon guys is yung depopulation at saka climate change. Bakit? Kasi ang sabi nila, ang population daw ngayon is marami na, no? So napakarami natin sa buong mundo. So dahil dito maraming scarcity of resources, no? So aside from yan, ng pollution na dulot ng dami ng mga tao sa buong mundo, no? Tapos padami ng padami siya every year, no? Rising exponentially. So dapat babaan daw yung population kasi para makahabol yung resources ng buong mundo, no? At mabawasan yung population at pollution. Okay? So the second is climate change. Bakit nagkakaroon ng climate change? Dahil daw sa pollution, made of carbon siya. Halos lahat ng bagay is made of carbon, no? Carbon molecule. So kaya siya gustong bawasan ng carbon. Okay? I-reduce ang carbon at saka gas emissions. Gas emissions tulad ng carbon dioxide at saka methane. Methane na galing sa mga baka, yun ang pinag-iinitan nila. So kung bawasan yung methane emission ng galing sa baka, so ibig sabihin dapat bawasan yung mga baka. So kung bawasan yung baka, kulang yung karne. Kukulangan tayo ng karne. So kukulangan tayo ng karne, kulang tayo ng food supply ngayon. Okay? So dito tayo papasok sa food and supply rationing, no? Because the need to reduce carbon at saka gas emission. So food, yun na nga, mga meat products, at saka ano pa, lahat ng bagay halos, damit mo, anong ginagamit nila dyan sa mga textiles, carbons, no? Pag manufacture nila niyan, kailangan nila ng gasoline. So another carbon gas emission. So mag-travel ka sa ibang bansa, i-control ang travel. Pag gasolina ka, pag sakay ka ng eroplano, ng barko, so gamit ng gasolina. So yan ang gusto nilang bawasan. So kailangan controlled ang iyong paggamit ng gasolina at ng pag-avail mo nitong mga services na to, no, na gumagamit ng gasolina. So yun ang kanilang gustong mangyari. Depopulation, control ang population, and control yung climate change. So basically, ano ang kanilang agenda dyan? Ang agenda nila dyan guys is
magkaroon ng iisang controlled na religion. So, kung alam nyo guys na ang Muslim leaders at saka Roman Catholic leaders at iba pang mga sect ng religions ay nag-uusap-usap na yun sila guys, no? So, paano nila i-synchronize yung kanilang teachings with regards to Jesus Christ, with regards to Muhammad, at iba pang mga other names nila sa ating Diyos, no? So, yun na yan. And then, create one controlled government, which is controlled din ng global private business giants, no? So, hindi na government ang government yung para sila mga puppets na lang, no? So, pero controlled siya ng mga malalaking private companies, no? Kasi paano natin ito patatakbuhin? Usap-usap, katulad ng itong World Economic Forum, mga private firms sila dyan, usap-usap sila, ito ang gusto nating paano tumakbo ang ating economy. So, ang government mag-follow doon kung ano ang gustong mangyari, paano magtakbo yung economy, no? So, ganun yun siya. So, the next is mag-create sila ng one controlled currency. Okay? So, yun yung ginasabi natin na paano ito gagawin. Controlled currency. No? Paano gagawin itong controlled currency? Anong klaseng currency ito? Anong klaseng pera to? No? Na iisa lang na klase. One controlled currency. At paano naging controlled to? Paano makontrol? Okay? So, lahat ng yan guys, basically, ang gusto nilang mangyari sa one controlled religion, government, at religion is basically Babylon style, no? Babylon style. Kung alam mo kung anong nangyari sa istorya ng Babylon sa Bible guys, ganun ang mangyayari nito, no? So, ang Babylon talaga is prostitute siya ng beast. So, ano ibig sabihin ng prostitute? So, ibig sabihin, ginamit siya ng beast, no? So, since alam natin doon sa Bible na itong Babylon na to is na-doomed for destruction siya, doomed to destruction. Kaya, after no, nagkaroon nga ng iba't ibang klaseng lahi, iba't ibang klaseng language, no? So, hindi na nagkaintindihan lahat ng tao. So, doon nagmula yan. So, paano nila gagawin itong New World Order na gustong mangyari ng WEF, no? Na one controlled religion, currency, at saka controlled government, no? Kasi kapag government, implement mo kung anong gusto mong ipa-implement, no? Katulad nitong health, no? Vaccine, yan. So, paano nila sinimulan ito? Sinimulan nila ito through COVID-19 health problems. So, yun, sinabi nila may ganun ng problema, no? So, ang mga tao natakot, etc. So, nakinig sila sa government kasi yung government nakikinig man sila sa health recommendation ng World Health Organization na merong virus. So, niniwala ang government doon and then gipasa sa mga tao. So, sumusunod ngayon ang mga tao. So, sa lahat-lahat ng ipanggawa, yan ang tawag nila New World Order, no? So, new normal ito sa atin. So, mag-face mask, no? Mag-social distancing, kailangan mo pa ng QR code, ganyang bagay. New normal. So, hindi pa yun siya natapos sa new normal, no? Nasa process pa lang tayo. Kulang pa. So, paano ito nila gagawin, no? Para makumpleto. So, before nila ma-achieve ang goal nila, kailangan saan sila mag-start. Kailangan nila na mapaniwala ka sa virus. Pag naniwala ka sa virus, magkakaroon ka ngayon na kailangan mo magpaturok ngayon ng bakuna. Okay? So, ayan na. Nagpaturok na tayo ng bakuna. First is the bakuna, vaccine. And then, nagkaroon ng QR code, mga
security measures. So ayan, nandiyan na tayo sa identification card at saka QR code, no? Next is, pag meron ka na niyang vaccination information mo and then may digital information ka na, next is kailangan i-control ka na nila ngayon sa pera mo. Kaya nga, one controlled currency, di ba? So, ang ginawa nilang controlled currency is yung digital currency. So, ano ba ang mga klaseng digital currency? So, yan, nabanggit na natin yung GCash, yung Bitcoin. So, more or less, nandyan pa rin yung banks gamit yung kanilang electronic, banking, electronic banking. So, pag sinabing electronic banking, so, ATM, ganyan, no? Debit card. So, dyan yan siya. So, lahat yan siya, nakakonect siya ngayon sa identification card mo. Kasi nagkaroon ka naman ng identification card mo sa yung kinuha mo sa PSA, no? National ID. Gagawin nila, ilalagay nila sa database. So, digital na siya ngayon. And then, may QR code ka. Pagpasok mo sa mall, may QR code. Doon yung information mo. So, pag magbili ka ngayon, QR code, nandun ka. And then, malalaman mo ngayon kung laman ngayon ng government kung ilan ang ginastos mo, no? Kasi meron ka namang digital money, digital currency. So, nakakonect yan ngayon doon sa central bank digital currency. So, yun ang mangyari doon. Central bank, ibig sabihin, unified bank. Pag sinabing unified bank, iisa. So, one controlled currency. So, nandyan na tayo ngayon, guys. So, the primary mark para makuha yung digital ID, QR code, and yung third mark, which is the digital currency, is yung vaccine. Yung pagtanggap mo ng vaccine sa iyong katawan. So, pag-usapan natin paano siya naging mark ang vaccine. Mark of the beast. Okay? Sinabi doon sa Bible, without that mark, no? Kahit hindi pa nakasabi sa Bible, guys, sinabi na sa batas, without that mark, you cannot enter establishments na magbili ka ng mga goods and services mo, hindi ka makapunta sa trabaho, no? Kasi kung wala kang bakuna, hindi ka makatrabaho kasi kailangan yan or kailangan ng RT-PCR test. So, yan siya, guys, no? So, yung RT-PCR test, sooner or later, mawala yan siya lahat. Pupunta tayo sa vaccine para talagang naka-incorporate yan siya sa katawan mo, no? So, napag-usapan na natin yung virus vaccine previous video. So, I presume na naintindihan na ninyo yun doon, guys. Okay? So, ano ang purpose ng mark? Ang purpose ng mark is for monitoring and control. Nakakita na ba kayo ng baka, guys? Baka na gitatakan bago yan sila katayin, guys. Ginatatakan mo na yan sila na ito ng letter A ba ito, letter B ba ito sila, anong group ito sila na belong, para malaman kanino itong tatak nito, sino nagmamayari nito, ganito, kailan ito pinanganak, lahat yun nandoon yung information, no? Kung kailan kakatayin, probably, no? So, nandoon sa mark. So, with that mark, monitor na, uy, itong baka na ito, sa ano ito, ganitong kumpanya ito, or ganitong edad na ito siya, or ano pa pang information. So, yun ang monitoring. And control is paano ba natin siya kailan ba yan siya scheduled for vaccination? Kailan ba yan siya scheduled for katayin, no? Yan siya, monitoring and control. Kaya, meron kang mark para ma-monitor ka and control. That is the purpose of the mark.
So, let's go sa biblical implications, guys. Let's go to the book of Revelations. So, alamin muna natin yung history nito isa-isa para maintindihan natin, guys, no? Sa Revelation 12, start tayo sa Revelation 12. Pinag-usapan doon yung the woman and the dragon. Yung woman doon, guys, si Mama Mary yan. Yung si Mother Mary yan siya, no? Yung mama ni Jesus, no? And yung child doon, si Jesus. And then, pinag-usapan din doon yung the dragon. The dragon is si Satan yon. Yun ang symbolism niya. So, the child, pinanganak si Jesus doon. After nun, namatay siya, pinako siya, namatay, napunta sa langit. Okay? So, afterwards din, si Mama Mary, hinabol din siya ng dragon that time kasi siya nga yung mama ni Jesus Christ. So, hinabol din siya kasi para nga mawala yung trace ni Jesus, no? Pero, after nun, kinuha din siya, no? Nag-resurrect din siya sa langit. Then, ang naiwan, meron pang naiwan ng mga disciples, no? So, that time, yung pinanganak si Jesus na, so nanalo doon ang si Lord, no? Nanalo si Lord doon and natalo yung si Satan, no? Kasi nandito na si Lord, pinanganak siya dito, and then na-propagate niya yung good gospel sa mga tao through the disciples, no? Doon yun ang first, okay? And then during na ginahabol niya si Mary, no, nagkaroon siya ng mga followers ngayon. Nagkaroon ay mga disciples, si Mary at si mga disciples. Kasi gusto niyang eliminate din yun eh. So nagkaroon si Satan ng mga disciples niya kung saan pinatay niya ang mga disciples, no? So yun siya sa Revelation 12:15. Nagkaroon siya ng followers, nag-start and nag-wage war against sa followers of God. So hanggang nakarating tayo sa time sa Roman Empire, no? Doon kasi sa time ng Roman Empire, panahon na yon, wala pang exist na ng Christianity. Remember guys, meron silang Greek gods, no? Mga Griego, mga si Zeus, Atlas, ganyan. Sino pa ba? Goddess of love, goddess of beauty, mga ganyan, di ba? Si Hercules, yan. Greek gods. So, nung dumating ngayon yung teaching ng disciples ngayon sa panahon doon sa Roman Empire, no? So, merong Roman doon, parang king nila. So, with that, tinanggap ng king na yun yung teachings ng Bible na dala sa kanya. Doon nag-start ang Christianity. So, gusto niya mag-start ang Christianity, gusto niya tanggalin lahat ng mga fake gods, katulad nila Zeus. So, nag-wage war siya ngayon. So, tinanggal lahat yung mga ganyang klase. So, that is the first time of the rise of faith. Kasi, nanalo yung Christianity dyan, napalaganap yung Christianity sa panahon na yan, no? That is the time na nagdumaganap talaga ang Christianity. So, maraming years nag-pass. So, nandyan, nag-remain yung mga followers, yung mga followers ni Satan since the beginning, no? So, hindi yan sila nangawala. So, nakarating yan siya doon sa Rome. Nagkaroon pa rin sila ng mga debate, ganyan-ganyan. So, hindi yan sila nawala, no? Hidden lang yan sila. So, kaya yan sila ginatawag na secret society.
hidden lang yan sila, nandyan lang yan sila, pero plano yan sila, no? So, yun nga, nanalo yung Christianity that time, so natalo yung beast dyan. So, kaya nagkaroon ng wounded yung beast na sinabi dyan sa Bible. Okay? So, pagdating ng how many years, lumabas ulit yung second beast. The second beast states that sila yung mga group ng industrialized country, no? Yung mga highly urbanized countries na prone sa 7 deadly sins, no? Sila yung gumagawa ng 7 deadly sins. Yung mga lust, yung mga galit, anger, mga katamaran, ano pa. So, lahat ng sins nandyan. So, inggit, no? Nandyan. Selos, nandyan. So, sila din yung may power. Sabi doon na will cause fire to came down from heaven, no? So, ano ba yung fire from heaven na yan? So, yun yung mga nuclear missiles, guys, no? Missiles yan, sa cause fire from heaven. Galing sa taas, pababa. Okay. So, kilala mo na kung sino yung mga nations na may ganong klaseng power, no? So, the second beast daw, sinabi sa Revelation 13 verse 11, nag-set up siya ng image ng first beast, no? Nag-set up siya ng image ng first beast para makapagsalita ito at kumilos, no? At patayin yung mga hindi mag-worship sa kanya. So, sino ba itong second beast, no? Sino ba itong second beast? Alam na natin sinabi yung mga nations na yan. So, yung mga nations na yan, nandyan yung mga mayamang mga tao din, no? So, they comprises the nation. The nation, then nandyan ang WF, kasi compose sila ng multinational businesses, no? So, mayayamang mga philanthropist. Nandyan din yung mga nations. Nandyan ang United Nations, guys. Di ba? Yung pinag-usapan natin sa chart doon sa WEF. So, nandyan sila. So, the second beast ordered to create the image of the beast. Ano ba itong image na ito, guys? No? Ano ba itong image na ito? So, worship daw itong image na to. The first beast is the pagan society behind the scene, collaboration with the great nations and organizations. Yun, nalaman natin. Dati pa yan, guys, no? That time nun, yung pagbuo ng Christianity. Pagpalaganap ng Christianity. The image mentioned here, guys, no? Is the New World Order. Bakit ba the New World Order? No? Created siya ng great nations, mga organizations with power and secret pagan society. Secret pagan society, hindi natin alam na part sila ng United Nations or part sila ng WEF, no? Basta they're the secret people na working behind the scene na gina-push nila itong ganitong bagay. So, na-push na nga nila, nagkaroon tayo ng New World Order. Okay? Ano ba ang sinasabi sa New World Order? Sa New World Order is kailangan mo magpabakuna. So, with that bakuna, kailangan mo sumunod sa security measures. And then, kailangan sumunod ka sa anong sabi dito, guys? Dito sa taas? Kailangan mo magkaroon ng identification card, no? Pag wala ka niyan, you cannot buy and you cannot sell, diba? Sinabi na yan dati. Hindi pa tayo nagdating sa story ng Bible, sinabi na yan sa government policies. Okay? So, yan ang sinasabi.
Pero ang sinabi kasi dito, uh, kill those who will not worship it. Okay? So, hindi pa tayo nakaabot dyan sa point na yan, guys, no? We are still on the process pa dyan, guys, no? Kasi process to, hindi ito basta-basta. Gina-implement nila ito dahan-dahan. First, yung vaccine, and then nagkaroon siya ng QR code, guys, no? Di ba? Karoon tayo ng identification card nun. And then, here comes, pinag-uusapan ngayon smart registration, papunta tayo sa digital money, central bank digital currency. So, yan siya. So, dahan-dahan. So, pag nagkaroon ka na yan ganyan, makontrol na yung iyong kilos ngayon. So, kung makontrol na yung kilos ng government, has been ng government na since hindi ka nagpabakuna, so you cannot avail the goods and services. So, essentially, kailangan mo magpagamot, hindi ka maka-avail ng hospitalization. So, mamatay ka. Hindi ka makabibili ng pagkain mo, gugutom ka, mamatay ka. So, that is sinasabi na it could speak and kill. Paano speak? Kasi meron siyang law, no? Pinasaang law na kailangan mong i-follow. That is how it could speak, no? And then, with this new world order, it can speak and order rules and regulation all over the world and kill those who will not follow the orders, no? It will force all the people to receive the mark. Gina-force, kita mo? Lahat. Anong nangyayari ngayon, guys? Gina-force lahat ng mga tao, no, na magpabakuna. Kung hindi ka magpabakuna, wala kang trabaho. Hindi ka makapabukaw na, hindi ka makapasok sa mall, 'di ba? Yung mga panahon ng pandemic, 'di ba? Hindi ka makaganon. So na-force ka talaga na magpa-receive ng yung bakuna. Hindi ka maka-travel. So diyan ka lang sa bahay mo. So ano ba ibig sabihin nito, guys? It forced all the people to receive the mark on their right hand and foreheads. Sa right hand and foreheads so that they cannot buy or sell. Ano pang ibig sabihin ng right hand, guys? Right hand, pag sinabi mo right hand, ibig sabihin nagtatrabaho ka, no? Kumikilos ka. May action ka. So, tinanggap mo siya in your action. And ano ibig sabihin ng forehead, guys? Forehead means yung decision. So, ibig sabihin, ki-accept mo yung utos ng demonyo, gi-acknowledge mo siya, gibigyan mo siya ng consent na mag-follow ka, and then sumunod ka. That is the action. Sumunod. Movement means your movement or your action. What is your action? To follow. Okay? To follow the worship of the beast. Okay? What is that? To worship that image. What is that image? That is the image of the first beast, di ba? Sinong nagawa? Ang second beast. Okay? So, revelation. So, nakita mo, guys, na may relationship siya, no? So, pag sumunod ka, kung tinanggap mo yung mark na yan, which is, sinabi nga natin kanina, ano yung mark na yan? That is the vaccine. Lahat yan, mag-follow lang yan lahat. Ang pinakauna talaga dyan yung vaccine. Kasi kung hindi ka nag-follow sa vaccine, guys, hindi ma-implement itong lahat. Hindi ma-implement lahat. Kasi wala silang basis. Paano kanila ma-force na mag-participate ka dito sa digital currency? At saka mag-participate ka sa religion at saka sa government. Kailangan meron ka talagang tatak, no? Katulad nga sabi ko doon sa baka, kailangan may tatak para makontrol and may monitor ka. So that is the mark. So ngayon, na-receive mo yung mark sa iyong pag-iisip, meron kang consent, di ba? Ano sabi ni Lord? I am giving you free will, free of choice, no? So, ang ibig sabihin yan, may consent ka kung anong gawin mo. Ikaw bahala. Anong consent na ginawa mo? Nag-consent ako na magawa ako ng mabuti. Nag-consent ako na gumawa ako ng mali. Yan. Consent.
ibigay mo yung consent. Ano bang decision mo? Decision mo man yan. Sarili mong consent yun na kung anong gawin mo. So, ngayon, nag-consent ka, nag-sign ka doon sa vaccine form, nag-sign ka, no? Yun, consent. Tapos, dagdag pa ng bakuna mo, consent na tinanggap mo siya. Yun yung guys eh, hindi mo matatanggap yung bakuna na yan kung hindi ka na, nakakita ka ba sa mga unvaccinated? Diba hindi sila napilit na bakunahan? Kasi hindi kami nagbigay ng consent. So kung hindi kami nagbigay ng consent, walang makapilit sa amin. That is the consent. Kung nag-consent ka na bakunahan ka namin, okay. Yun ang importante doon guys eh. Kahit bakunahan ka pa ng ganyang bakuna, tapos pwede naman silang bakuna o wala, pilitin kami ng bakuna, pwede man bakunahan, lahat tayo bakunahan. Pero ang point doon guys is may consent ba? Kasi yan ang gusto ng demonyo. Kailangan nag-consent ka on your own free will na gawain mo itong bagay na ito na sumunod ka sa akin. Yun. Nag-consent ka na sumunod ka sa akin na i-worship mo ko. Yun. Kaya nahuli kayo ng demonyo, na-deceive kayo ng demonyo guys. So we are not blaming you kasi naaawa nga kami sa inyo kasi hindi nyo na nakita yung truth na yun. So that here's why nandito kami, para ipakita yung truth na yun sa inyo, para magising na kayo, no? Magising na kayo and dumaban na kayo sa deception na to. So ito yung ginagawa namin. So nakita nyo guys, so Revelation 13:18, so sinabi dyan, calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. Okay? Calculate guys, ibig sabihin, you analyze it. Ano ko ba i-analyze? Ma-analyze mo siya guys kung meron kang aware ka sa Bible, no? Meron kang knowledge sa Bible, nagbasa ka ng mathematics. Paano ka makasolve ng mathematics na 1 plus 1 kung hindi mo napag-aralan yan, di ba? So, pinag-aralan sa school, pinag-aralan sa bahay, kaya nalaman mo. Algebra, paano mo nalaman na paano mag-compute ng algebra? It's because na pinag-aralan mo. Merong libro niyan, pinag-aralan mo, na kaya ka na-compute ng algebra. Now, here comes, pinapakompute sa iyo ang 666. Paano ma-compute na 666? Paano mo ma-decipher ngayon? That is a code. Paano mo siya decipher? That is 666. Okay? Sinabi na it is a number of a man. Ano ba ang man? Pag man, singular form, ibig sabihin, lalaki ba siya? Isang tao ba siya? Singular form, isa ba siya? No? Or, sinasabi ba na man is a human being? Okay? That is a human being. So, ibig sabihin, that person basically is a human being. Human being siya. We're not talking here kung singular or plural, no? Now, sinabi is 666. That number is 666. Ano ba number 666? No. Ibig sabihin ba marami siya kasi 666? No pa rin, no? Si Jesus Christ is my number na 77. 777. Ang ibig sabihin nun guys, that is pure and perfect. So, kung sa demonyo yun siya, kung kay Satan yun siya, that is 666. Kabaliktaran. So, kung kabaliktaran siya, that is impurity at saka imperfect. No? Impurity at saka imperfect. Yan lang ibig sabihin nun ng 666. Ibig sabihin siya, impure and imperfect. So, let's go sa Mark 5 verse 9. Sinabi doon, ito yung kwento tungkol how Jesus restored the demon-possessed man. Yung naalala niyo yung mga baboy, yung mga baboy na yung tao, naglabas yung demonyo sa kanya, pumunta sa mga baboy, tapos lumukso yung baboy sa dagat. Kung familiar kayo sa ganyang story guys, no? So yun siya guys, no? Tinanong ni Jesus yung time na yan, what is your name? Sabi nung tao,
My name is Legion. Okay? So, nag-iisa siya, singular form, man, ang sabi ng tao, yung lalaki na yon, which is a human being, sabi niya, I am Legion. Legion ako. Pag sinabi mong Legion, sabi niya, for we are many. Ang Legion, guys, is composed of marami, no? Plural ngayon. So, physically, guys, sinabi niya, nag-iisa lang siya. Nag-iisa siya. Physically nag-iisa siya, pero deep within, marami kami. Okay? So, let us now go sa WF. Let's go to WF. Let's go to the image of the beast. Okay? The image of the beast is 1. Okay? The image of the beast is 1. But, it is composed, it is created by many. Okay? Diba? And the WF is an organization. Nag-isa lang yan siya, guys. No? But it is created of many. Okay? So, ano ibig sabihin nito ngayon? Ano ang beast? Ano ang beast? Okay? Kasi merong nagsasabi ang beast, si Bill Gates, si King Charles, yung bagong king ng ngayon, UK. King siya kasi computin ko ang pangalan, coincidentally 666 siya. Okay? Ang daming coincidences. So, pero kung titingnan mo guys, kung ano yung sinabi sa Mark, I am a single person, I am Legion, but we are many. Okay? Nag-iisa ko physically, makikita mo ako physically, pero composed pala kami ng marami. Okay? So, ang image of the beast is 1. That is the law, that is the idea na kanilang gipromote, kung saan back up siya ng laws, kung saan ito ang pinapagawa sa iyo. Na? So, ito ang kumikilos, no? Ito ang kumikilos. Doon sa Mark, yung tao na yun ang kumikilos, behind it, yung mga legions of demons, no? So, here comes itong image of the beast. Ito yung idea na nagpapakilos sa lahat ng mga bansa, at ang may idea sa likod nito ay mga tao. So basically, that image and those people that are behind the creation of those that image is the beast. Okay? Klaro masyado yan, guys. That is klaro. Huwag mo nang pahirapan ang sarili nyo sa pag compute kung saan nyo kinuha yung number na 6 at saka 6 at saka 6. Okay? So, that is not yung so malalim ang pag-intindi mo dapat niyan. So 666 is just basically says it is impure, it is imperfect. And then it is a man, number of a man, human being. So pag sinabing number of a man, so masabi mo rin, it connotes count. We need to count, no? We need to count. Ibig sabihin, number, marami. Diba? So, pag sinabi mo yung legion, marami. Okay? So, gets na ba, guys? So, the beast is the image, which is the New World Order, and yung nag-create ng
yung mga lahat ng taong nasa likod ng New World Order niyan, guys, is part of the beast. Okay? Okay. Ngayon, nakita na natin. Siguro, na-open na siguro ang inyong mga mata kahit papaano. Now, let's go sa Revelation 4:14, verse 9 to 10. Ang sinabi dito, guys, if anyone worships the beast and its image, okay, the beast, okay, yung demonyo, at yung image, okay, kasi hindi sila inseparable, guys. The image is the idea na come up ng demonyo. Basically, yun yung demonyo, yun yung demonyo, no? Yung nasa image na yan. And then, back up, yung sa likod ng image na yan, yun yung mga demonyo, no? So, if anyone worship the beast and its image and receives its mark on their forehead and their right hand, okay, and their right hand, they too will drink the wine of God's fury. So, galit na galit, no? Fury. Fury talaga. Look up the word of fury, guys, no? Galit na galit. Which has been poured full strength pa talaga, no? Into the cup of his wrath, kayong galit. Na, they will be tormented. Sus. Klaro, guys, no? Sinabi, they will, kung sinong tumanggap nitong mark, worship the beast in its image and receive the mark. Worship, ibig sabihin, follow. Ginasunod ko ito. Itong image na to. Anong image ito? Itong New World Order. Okay. Patay kung sino nagasunod ng New World Order na yan at naka-receive, nag-consent na tanggapin sa isip at sa kilos sa gawa, no? Na mag-worship, na mag-follow ako sa image na to. They will drink the wine of God's fury and receive full strength the cup of wrath. They will be tormented, no? Napakaklaro niyan, guys, no? Unlike sa Ten Commandments, no? Unlike sa Ten Commandments, may sinabi ba doon na pagkatapos Ten Commandments, pag hindi mo ito sinunod, you will be tormented, no? Kasi within that Ten Commandments na yan, pwede ka mag-change, no? Pwede ka punta sa simbahan at mag-ano ka doon sa pari, no? Magkumpisal ka, no? Tapos hindi mo nagagawin. Yon. Now, moving on, then another angel, sa Revelation 14:15, then another angel come out of the temple and called in a loud voice to him who was sitting on the right cloud, take your sickle and reap, because the time to reap has come, for the harvest of the earth is ripe. So you can see, lahat ng nabakunahan dito, guys, no? Essentially, na it's either injured or namatay na, no? And it will continue on reaping, no? Sa pag-harvest. Yan siya. So sa Revelation 13:9, guys, sabi na sa lahat ng nakikinig, no? Sa lahat ng merong tenga, hayaan silang makinig, no? May tenga ba kayo, guys, no? So far, napakita ko sa inyo, guys, no? What is this mark? Ano ang ibig sabihin nitong mark na to? Ano ibig sabihin ng New World Order? Sino itong beast na to? Ano ang mangyayari sa iyo pag tinanggap mo itong mark na to? No? So, sinabi doon sa Revelation 14, verse 9 to 15 na yun nga, they will be tormented. Pero, okay, guys, let's see. So, itong topic na ito, guys, ginawa ko ito para ipakita sa inyo, para ma-aware kayo kung ano ang nangyari. Kung ano ang nangyayari at mangyayari pa, no? At para talikuran ninyo itong
pagtanggap ng mark of the beast, no? Itong vaccination. Tigilan nyo na yan. Kasi klaro masyadong gisabi dito guys, no, sa ating topic. Na-deceive kayo. Na-deceive kayo ng demonyo. Doon pa lang sa topic na lang ng ating vaccine at saka, yung virus at saka vaccine, na-deceive kayo doon guys, no? Na-deceive kayo sa topic. Na-deceive talaga kayo. Hanggang dito, na-deceive kayo. So, we are not blaming you kung ano ang nangyari. Ako, nawalaan ako ng trabaho dahil sa paglaban dito, no? But I am not blaming na kayo ang naging cause. Partly kayo ang naging cause. Naging accessory to the crime kayo. Bakit kaming mga unvaccinated, discriminated kami, nawalaan kami ng trabaho, pagkakitaan, discriminated kami, intimidated kami ng gobyerno, no? So, hindi kami nag-blame sa inyo guys, no? We are here na ipakita lang sa inyo kung ano yung nagawa ninyo at kayo na bahala mag-decide na talikuran kasi free of choice na naman ninyo ito, hindi namin kayo pipilitin, although gusto namin na tumalikod na kayo. That is your free will na kung anong natutunan nyo dito, kayo ang magdesisyon kasi nakikinig ulit sa inyo ang ating Panginoong Jesus kung ano ang desisyon ninyo ngayon na nalaman ninyo itong katotohanan na to, no? So, ang sabi doon, they will be tormented. We don't know, no? Kung ma-torment ba talaga, but based on history na pinakita ni Lord, anong sabi ni Lord? The heart of the Lord is mercy. Okay? The heart of the Lord is mercy. And the same sa pinakita niya doon sa kriminal na sabay niyang namatay sa krus na humingi ng tawad, pinatawad niya guys, no? And then yung prodigal son na umalis, yun din pinakita niya na kung bumalik ka lang sa kanya anytime, okay, tatanggapin ka ng Diyos, no? Tatanggapin ka ng Diyos. So, it's never too late. It's never too late to turn your back sa pag-deceive ng demonyo sa inyo. Okay? So, now you know na itong mga information na to, yan nga sabi ko, you are called to be part of this battle against the beast. Kasi battle na ito guys, no? Nasa end times na tayo. So, but again, it is your free will, freedom to choose, freedom of choice, kung gusto nyong talikuran itong demonyo na to na nag-deceive sa inyo, no? Or at mag-join sa ating battle sa demonyo na to, sa beast na to, no? So, yun lang. Hopefully, hindi masyado mahaba itong video na to. So, hopefully, naliwanagan na kayo, na mulat na ang inyong mata, gising na po kayo. So, it's your part na po kung ano po ang inyong decision. So, God bless sa inyong lahat. Sana ay pinagdadasal po namin kayo na makagawa po kayo ng tamang desisyon. At ako, hindi man din ako perfect. Meron din ako mga personal na personal sins ko. So, I'm still working it out, no? So, pero itong information na ito, since alam ko, it is my duty na ipaalam ko din sa inyo ang truth. Hindi ko pwede itong itago kasi pinakita ito sa akin, itong truth na ito sa akin. I am blessed na nakita ko itong truth na to. So, although matagal na namin gina-share itong truth na to, pero gina-reiterate po namin, ginuulit po namin ito ngayon para
kung sino pong pwede pang magising, magigising po namin. So maraming salamat po sa pag watch ng video, kasi po para din naman ito sa inyo. So until next time, kung meron pa po tayong topic na pag-uusapan, check out lang po sa ating channel. Maraming salamat. God bless.